Praise God. Isang mabiyayat mapagpalang magandang buhay po sa ating lahat. Excited po ba tayong makinig ng mensahe ng Lord? Sige po, kung tayo handa, let us bow our head, let us acknowledge the presence of God in prayer. Hallelujah. Father God Almighty, in the name of Jesus, the guidance of the Holy Spirit, O Lord, once again, we come humbly before you, O Lord God, to entrust to you the portion of this worship of yours, O Lord God, na ikaw po ang aming maranasan sa aming kalagitnahan, Panginoon. Salamat, Ama, at alam namin na lahat ng mensahe mo at katuruan mo ay pinagpapala mo katulad ng iyong mga ginagawa at katulad pa ng iyong mga gagawin sa aming mga buhay. Kaya sa pagkakataong ito, O Lord God, allow the Holy Spirit, O Lord God, na siyang magsilbing gabay at patnubay namin sa pakikinig ng iyong mensahe. Lord, itinataas ko na hindi ang karunungan ko, kundi ang kapahayagan mo ang siyang marinig sa hapong ito, O Lord God. Because without you, I am nothing, O Lord God. But in the name of Jesus, ako po ay magiging matagumpay. Kaming lahat, Panginoon, sa iglesyang ito. Kaya nga po, Lord God, pagpalain mo po ang iyong mensahe o ang mga salita mo na magsilbing pagpapala sa bawat isa at gayon din na magsilbing pagpapalo kung kami, O Lord God, ay liko sa iyong gawain. Ituwid mo po kami, O Lord God. Lukuban mo ang lugar na ito, O Lord God. Pagpalain mo ang iglesia mo sa pangalan ni Jesus. Ito pong aking dalangin. Amen and Amen. Sabi po natin, excited tayo na makinig ng mensahe ng ating Panginoon. Tama po ba? Ibinigay ko po kanina yung USB kay Sister Faith at pinaghirapan ko pa naman. Tapos bigla pong walang lumabas. Sabi ko nakapagtataka kasi ang dami niyang laman. Tapos walang lumabas. Bigla po akong pumikit at sinabi ko, in Jesus' name, Lord, lahat ng bagay sa iyo ay posible. So bigla po sumagi sa isip ko, nakunin ko sa kanya. Naisip ko meron tayong computer dun sa likod. At sinubukan po namin ni Brother Richie at wala po talaga siyang laman. At ni-refresh po ni Brother Richie ay lumabas po yung laman. Sabi ko, sige, bilisan mo, i-copy mo sa desktop at kopyahin natin ulit sa isang USB. So hindi po ako mapakali dahil nung ikabit na naman ni Sister Pete, wala na namang lumalabas. Sabi ko, Lord, gumamit ka pa ng isa na makapaglabas nito. Dumaan si Brother Franco, tinawagan niya ito na Lord. Sabi ko, purihin po ang Diyos, meron po tayong slide. So napakabuti po ng Lord kasi hindi niya papayagang tayong maging talunan. Kaya mo nga po, all of us, as Christian, tayo po ay tagumpay. Amen? Alam ko po, hindi lang ngayon, kundi kahapon pa excited na tayo sa mensahe ng Lord. O sa bawat araw, sa bawat segundo at minuto ng ating buhay, we are excited to hear the Word of God. Tanong ko lang po, ano po ba yung rason kung bakit tayo umaaten ng church? May kanya-kanya tayong rason, di po ba? We have a lot of different reason why we are attending in the church. Hindi natin sabihin, kasi gusto kong magpuri kay Lord. Opo, tama, hindi po mali yun. Pero kahit naman sa bahay ako, nakakapagpuri naman ako kay Lord. Gusto kong umawit, kaya ako a-attend ng church service. Eh, kahit naman sa sasakyan ako, makakaawit ko kay Lord. But then we need to understand why we are coming to the church, my dear brother and sister, is to learn from God. Not to the preacher, but from God. Kailangan tayong matuto. Makita natin sa katabi natin. Kaya nga po kanina, nag-a-announce si Pastor, alam niyo po, yung puso ko pinupukpok ng Lord dahil nalulungkot po ako for how many Fridays na wala po tayong bisita. So, ito po yung sumagi sa aking isipan. Kaya nga po, sabi ko, who cares? Sino ba yung nag-aalala? Sino ba yung may pakialam? Sino ba yung may pagmamahal? No? Sino nga po kaya? Ay, ba na pala ito? Yan pala. Sige po. Naniniwala po ba kayo that our Lord Jesus Christ cares for us? If our Lord Jesus Christ cares for us, as a believers of Christ, as a follower of Jesus, we are ought to be care to others. Tama po ba? Kaya napakahirap minsan na, yung lang katabi mo, wala kang pakialam, paano ka pa may pakialam doon sa mga taong wala dito? Di po ba napakahirap? Minsan nga, kapamilya mo, wala kang pakialam, I don't care. Ano na kaya ang buhay? Uy, kumusta na yung wala akong pakialam sa kanya. Paano pa kaya yung ibang tao? Eh yun nga, kadugo mo, kalaman mo, wala kang pakialam. Tayo po ba may pakialam sa katabi natin? Masasabi natin may pakialam tayo sa katabi natin, wala naman tayong katabi. Paano natin masasabi ngayon? Kailan ba yung huling tumawag tayo sa ating mga kapatid na hindi natin sila nakita? Masakit po, di po ba?
Abang nag-aaral po akong salita ng Lord, ako yung kauna-unang nasasaktan. Dahil, o nga no, bakit hindi napupuno ang upuan? Nasaan sila? Hindi naman lahat siguro yan, umaten ng umal queen. No? Minsan kasi pumapasok sa isip natin kapag wala si kapatid ito, umatin ng umal queen niya, siguro may lakad. Wala po. Kaya kung may pakialam tayo, dapat nakikita po sa atin, no? Our Christian life is not a life of isolation. Dito po tayo nakahiwalay, hindi tayo nakasarili. Ang gusto po ng Lord makita sa atin, it is a life of shared and mutual accountability that operates under the guidance of the Holy Spirit. So ang Diyos po, ang siyang nagbibigay ng kapahayagan sa atin, it is the core value of the Christian church. Ano po yung greatest commandment? Alam po ba natin yung greatest commandment? Si pastor lang talaga kasi pastor talaga siya. So, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. Love your neighbor as yourself. Tamang-tama po siya, di ba? Ang gaganda ng mga inawit natin kanina nagpapa-thank you pa tayo kay Lord, nagtataas tayo ng kamay, talagang ang gaganda ng mga awiting papurit pagsamba. But then, yung pangalawa, love your neighbor as yourself. Nasaan ang pagmamahal natin sa ating kapwa? Di po ba? So yan po mga kapatid ang makikita natin sa aklat ng Lucas 10:27. Yan po yung core value. Yan po yung, kumbaga, ito yung integridad ng isang mananampalataya na makikita sa atin ang pagmamahal natin kay Lord at makikita yung pagmamahal sa ating kapwa, hindi lang dyan sa katabi natin. Kung sa bilang ng katabi lang natin, wala nga tayong katabi, no? So, sa totoo lang po, nalulungkot ako. Bilang pamilya, bilang magkakapatid, nalulungkot po ako at sabi ko kay Lord, ano ba yung dapat kong gawin? Ano ba yung maitutulong ko? O wala ba akong concern? Wala ba akong pakialam? Bahala na si pastor dyan. Bahala na yung ministry ng evangelism. Bahala na yan. Sila lang. Ganun lang po ba tayo? Wawalang bahala na lang natin? So, kung meron po kayong Biblia, mga kapatid, makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Lucas, the Gospel of Lord Jesus Christ in chapter 10 and verse 25 to 37. Say amen po kung nandoon na po tayo. In Luke chapter 10, verse 25 to 37, allow me to read from verse 25, on one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? He replied, how do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. You have answered correctly. Jesus replied, do this and you will live. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he fell into the hands of robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wound, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng mabuting balita. Pamilyar po sa atin, di po ba?
very familiar po. At lagi nating naririnig kahit sa Bible study, o na-preach na po ito, maaaring ako, na-preach ko na ito. But then, it is the revelation of the Lord, my dear brother and sister. If we look on the passage that we read, the expert of the law is concerned about the life. Concerned po siya sa eternal life. What must I do to inherit the eternal life? Tayo po ba'y concerned sa eternal life? We are concerned, my dear brother and sister. That is why we receive Jesus Christ to have eternal life. So, hindi po siya doon natatapos. And if you look, what is written in the law? Jesus asked. He replied, how do you read it? So, ibig sabihin, the expert of the law, he knows how to read, but maybe sometimes na nahihirapan siyang maunawaan ng kanyang binabasa. Kaya, hindi siya sinagot ng diretsahan ng ating Panginoon, but then ginamit niya sa parabola. Nakuha po natin. So, tinanong niya po kung sino doon ang kanyang kapwa, kung sino ang kanyang neighbor, o kapitbahay, o katabi. No? So, ang pamagat po ng mensahe ng Lord sa atin sa hapong ito, who cares? Tayo po ba'y nagke-care? That is why I said earlier, if Jesus cares for us, we are ought to be care for other. Hindi lang, if the rules is, if we care for those who cares to us, it means, my dear brother and sister, we are not, hindi tayo, wala tayong karapatang tumanggap ng biyaya ng Lord. Dahil wala tayong ginawang mabuti sa Panginoon. Nang hindi pa natin siya nakikilala. So, sinabi po sa Biblia, the Bible tells us, o natutunan natin, love your enemy. Di po ba? Sabi niya, bless those who persecute you. Tama po ba? Yun po yung utos ng Lord. Kaya nga po, tayo po ba'y may pakialam doon sa mga ibang tao? Kung tingnan mo yung katabi mo ngayon, tingnan mo. Kaliwat kanan o sa likod mo yan, sa harapan. May pakialam ka ba sa kanya? Ngayon, kung wala kang pakialam sa kanya, paano ka magkakaroon ng pakialam sa ibang tao? Di po ba? Napakahirap po kaya. Ito po kasing cares na ito, malayo at malalim at malawak ang kanyang kahulugan. Kaya nga po tayo ay babasi lamang dito sa katuroan ng ating Panginoon. Una po na dapat nating matutunan in verse 30 to 32, the person who care must be concerned. Yan. Kung sinasabi mong ikaw ay nagkikare dyan sa katabi mo, o sa iglesia, o sa mga kapatiran, o maging sa pamilya, dapat ikaw ay concerned na tao. Basahin po natin ang 30 to 32. Ano po bang sinabi in verse 30? In verse 30, my dear brother and sister, in reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho. When he fell into the hands of robbers, they stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down in the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, where he came to the place and saw him, passed by on the other side. Dalawa po sila. Ang pare na expert sa salita ng Lord o sa mga batas. At ang isang Levita o Levito o Levite ay nag-iba ng daanan nung makita nila ang taong binugbog. Ano, kung tatanungin tayo, lagi natin, nabasa pa lang natin yan, hindi ako yan. Ako yung Good Samaritan. Yan. Pinupwesto natin kaagad yung posisyon natin kung saan tayo nakapwesto. Ayoko ng Levite kasi umuba ng daan yan. Ayoko din ng pare kasi siya yung unang nakakita, hindi naman siya tumingin. O tumingin man lang, gumanon lang siya, hindi niya man tinignan talaga kung anong nangyari. Baka madamay pa nga siya kasi nagtuturo siya ng katuruan. Naging ilang beses tayo naging pare at naging ilang beses tayo naging Levite bago natin ikabit ang katawan natin doon sa Samaritan. For how many times na nangyari sa atin naging tayo ay isang priest o naging Levite bago natin dalhin ang sarili natin na tayo ay mabuting Samaritano? Nagiging concern po ba tayo sa pangangailangan ng mga taong malapit sa atin? If we are concerned to the lost soul, bakit wala tayong bisita? Di po ba? Kung hindi tayo concerned na maligtas ang ibang tao, mas hindi tayo nagiging concerned sa pamilya natin. Tama po.
Kaya nga po dito, malinaw po mga kapatid, sinabi nyo, how do you read it? Kasi alam niya lang. But once again, to remind you, the expert of the law is concerned to get the eternal life. Sa buhay po natin, if we want to care for others, we have to be concerned. We must be concerned. Ano po ba yung concern? Halimbawa lang, Sister Poy, gamitin ko. Purihin ng Panginoon. Yung kapatid po natin, yung mga asawa nila, tumutugtog dito. Tapos tayo nagkakainan. Habang naman tayo nagkakainan, sila naman ay nagtatabi ng mga gamit. Hindi ulam, hindi pagkain. Ngayon, si Brother Ronnie, hindi niya uutusan si Sister Poy. Pero Sister Poy, itatabi niya dahil concern siya sa asawa niya. Dahil alam niya ang pangangailangan. Tama po ba? Pero kapag ikaw ay inutusan lang na sinabi mong, Heart, tabi mo akong ulam, baka maubusan, gutom ako. Hindi po siya concern. Gagawin niya lang yan dahil inutusan siya. Tama po? So, hindi lang ibig sabihin na ikaw, dahil asawa ka, kaya ka nagiging concern. Kahit si Brother Eric, concern din yan. Bakit? Kapag nakikita niyang mahaba ang pila, alam niya yung tatabi dito, hindi niya dadagdagan yung mga nauna. Pantay-pantay lang para abutan yung mga huli. Ibig sabihin, concern siya. Walang nag-utos sa kanya. Tama po? Yung pong Samaritano, wala pong nag-utos sa kanya dahil concern siya kung ano ang kanya nakita. It is not a matter na ito ay kalaban o ito ay magnanakaw kung anong klaseng tao. But then, he came in the same way and he helped, he bandaged the wound at binuhusan niya ng langis. Sa atin, minsan, sinasabi natin, madalas, mahal natin ang ating kapwa. Mahal ko yung katabi ko. Magparamdam na nga sa atin na meron siyang pangangailangan. Nagbibingi-bingian tayo. Kunwari, wala tayong narinig sa kanyang sinasabi. Nasaan ang concern natin doon? If we care, we must be concerned, my dear brother and sister. Hindi lang sa pagkain, kundi sa lahat ng pagkakataon. Ano bang nangyayari sa atin? Ano ba sa pamilyang ito? Ano ba sa iglesyang ito? I have a part of this family of the Lord? Ano bang dapat kong gawin? Ano ba yung dapat nating gawin? We are one family, amen? Hindi lang sila Brother Cyrus ang kanyang pamilya. Ang hahayo, tayong lahat. Tayong lahat, my dear brother and sister. Tayong lahat. Kasi wala silang ginawa, kaya walang bisita. No? Hindi mo alam, ikaw ba may ginawa ka? Bago mo sabihin wala silang ginawa? Yun po yung mali natin minsan. So bago natin usgahan muna natin ang sarili natin. Huwag tayong pupunta doon sa Samaritan. Tignan muna, dito muna ako sa priest, dito muna ako sa Levites. Amen po? Masakit po, mga kapatid, masakit. Ako nasasaktan. Dahil nawawala ang concern natin sa isa't isa. Nawawala. Kailangan po, ibalik natin ang kalakasan na ibinigay ng Lord sa atin. Amen po ba doon? Agree po ba kayo? Tignan nyo nga, hindi nga tayo makasagot dahil mahirap po. Kapag po kasi sinabi natin concern, my dear brother and sister, concern about the spiritual, intellectual, and emotional growth of our brother and sister. Hindi lang natin sila basta hayaan. Ang Panginoong Yesus ba, nung kasama niya kanyang disipulo, pagkatapos niyang tinuruan na matagal na panahon, tapos bigla niya nalang iniwan, hindi kasama niya yan. Alalay, gabay, patnubay. Alalayan natin ang ating kapatid na may pinagdaraanan. Hindi natin sa ichismis, si kapatid na ito, ganito, ichismis natin sa kabila. Concern na nga ako sa iyo. Minsan kasi, masabi din natin na concern tayo, katulad minsan, yung kapatid natin, alam natin na marami siyang rayuma o mahina ng to. Bro, bawal sa'yo yan. Sabi niya, ikaw naman, hindi, concern lang ako sa iyo. Tapos pala siya palang may gusto. Hindi concern yun. Ano po? So una po nating tatandaan, kung gusto po natin na mag-care sa iba, the person who care must be concerned. Di po ba ang Diyos, ang ating Panginoon is concerned sa atin? Alam niya ngayon na kung anong pangangailangan natin. Kasi He cares for us. Amen po? Tayong mga pamilya, tayong mga magulang, concerned tayo sa mga anak natin kasi we care for them.
Hindi nga sila nagsasabi kung saan sila mag-aaral, pero hindi nga nila tinatanong kung saan tayo pagpapaaral. Pero yung mga magulang, hindi nila alam kung paano sila magtipid para ikabit sa bangko sa pag-aaral ng kanilang mga anak because we are concerned. Because we care for them. Tama po? So yun po yung unang tandaan natin. Kung gusto po nating mag-care sa iba, kailangan concern tayo sa kanila. Hindi natin pwedeng gawin ang pagtulong kung hindi tayo concern. So pangalawa po, the second thing is that the person who care must be available. Available po ba tayo? In 33 and 34, makita po natin, but a Samaritan, as he traveled, came where the man was. And when he saw him, he took pity on him. Naawat, nahabag siya. He went to him and bandaged him his wound, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. Napakalinaw po, no? Imbes na, una sa lahat, sabi niya, he went to him. No? Una po ay nahabag po siya, lumapit siya sa kanya, at he went to him and bandaged him. Lumapit. Ibig sabihin, available siya. Siguro may lakad po yun, no? Baka nagmamadali nga yun. Baka nga may meeting yung Samaritano eh. Baka nga a-attend ng kasal o binyag. O importanteng lakad. Pero binaliwala niya ang kanyang lakad. Lumapit siya sa kanya. He is available, my dear brother. Kapag sinasabi natin, I care for you, you must be always available. Ano po ang sabi ng Lord? Kung ikaw ay tatawag sa akin, tutuginin kita, at ipapayag ko ang mga bagay na hindi mo nauunawaan. He is always available when you dial 333, Jeremiah 33:3. Di po ba? Because He cared for us. Tayo, lagi ba tayong available para sa kanila? Ay, hindi. Bro, sis, may lakad ako, tsaka na lang. Tumawag pa lang yan. Siguro manghihiram ito. Bro, lobat ako. Kunwari, lobat ka. Bro, walang signal dito eh. Susunod na lang. Kasi nga, hindi ka available because you don't care. Tama, di po ba? Pero pag alam natin si kapatid, ito, nagpatotoo nung nakaraan yata ito, nagkaroon ng increase ha. Nag-miss ko lang, baka mag-invite kakain sa Pizza Hut to. Tawagan ko nga. You care. Nakakatawa po, di po ba? But then, it is masakit po sa buhay natin. When a person care, must be always available. Are we available to the person besides us? Are we always available to support the church? Are we always available to support the ministry where God's called us? Available, it means, my dear brother and sister, when the Samaritan, nakasakay siya ng donkey, biro mo bumaba siya, isinakay niya, siya yung naglakad. Hindi lang natapos doon sa tinali niya ang kanyang mga sugat. Hindi lang doon natapos na pinunasan niya ang kanyang mga bugbog. Hindi lang doon natapos na ito ay sinakay niya sa kanyang donkey, but then, dinala niya pa ito sa isang bahay panuluyan. When we said available, yield your life to God, God uses available Christian. We have to desire to be used by God, but then, tsaka na lang, Pastor, may lakad kami. But then, we have to desire to serve the Lord. Pinag-pray ni Pastor kung sino yun sa ministry na yon. Tapos, tinawagan ka niya, sabi niya, desire ko talaga yung Pastor, pero hindi pa ngayon, sa susunod na taon pa lang siguro. Hindi ko pa kaya. God uses available Christian. Are we Christian? Then, gagamitin tayo ng Lord. Alam niyo ba, hindi pa doon natapos. Hindi lang niya basta dinala o binayaran. Ano po ang kanyang sinabi? Alagaan mo siya. Babalik ako. Pagbalik ko, ano man ang nagastos niya, malakas man niyang kumain o hindi, ano man ang ginastos niya, babayaran kita. Di po ba? Hindi lang yung pangkasalukuyan, kundi panginaharap pa. Kaya nga ang Lord, He is always available. Alam niyang lahat ng ating pangangailangan, hindi lang yung kailangan natin ngayon, kahit bukas nakahanda na ang pangangailangan na ibibigay ng ating Lord. Amen po. So the person who care must be available. Are we available, my dear brother and sister? Madalas available tayo. Naniniwala ako doon, purihin ng Lord. Lalo na kapag meron tayong mga fellowship, we are always available. Pero doon sa gawain ng Lord, pag-isipan ko muna kung
Aaten ka ba ng ganito? Nagtanong, aaten ka ba kung loobin po ni Lord? Ibig sabihin, pag hindi ka naka-attend, hindi ka looban ng Lord, seminar pala yung aatenan. O magkita tayo doon na, may fellowship tayo sa ano. Opo, pastor, wala pong problema, dadating po kami. Magsasama pa ako. Because we are available. The person who care must be available. Ano po yung pangatlo? The person who care must be responsible. Are we responsible or irresponsible, my dear brother and sister? Mahirap, di po ba? Mga mabibigat. Kailangan pala pag bago ka mag-care sa iba, ito muna yung dapat nating saliksikin. The person who care must be responsible. In verse 35, bakit po sinabing responsible? The next day, he took out the silver coin and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expenses you may have. Katulad nga po ng sinabi ko kanina. Hindi lang yung ginastos niya ngayon, pati yung sa lahat, responsibilidad ko siya. Yung tulong niya, hindi lang tulong ngayon, kung tulong pang matagalan. Paano tayo nakakatulong ng pang matagalan? Responsable po ba tayo doon sa mga taong tinutulungan natin o sa mga taong mahal natin? Responsible means, my dear brother and sister, commitment to accept accountability to others that God entrusted to us. Pinagkatiwala niya yung mga grupo na yan ng Lord sa'yo, you are responsible to them sa kanilang paglago, sa kanilang gawain, sa pangangailangan. Hindi lang, pag tinuruan ko sila, bala, kasama mo na nga sa bahay. Hindi mo nga tanungin kung aaten siya o hindi aaten eh. Alam niya naman, matagal nang mananampalataya yan. Alam niya naman ngayon, Bernis eh. Hindi kayo nagkikibuhan kasi hindi ka tinira ng kanin. Hindi mo lang natin matanong, bro, sis, hindi ka ba aaten ngayon? God entrusts them to us. Yung lahat ng mga kapatid, kamag-anak, kaibigan na sumasagi sa ating isipan, yan ay pinagkatiwala ng Lord para sa atin. Kaya lang minsan, hindi lang natin pinapansin na sila ay dapat tatawagan. I-follow up. Hindi daw po tayo dadagdagan ng Lord kung hindi natin kayang pangalagaan. Yan po yung pinaka-nakasulat sa Biblia. Kung sino lang ang kaya nating alagaan, yan lang ang ibibigay sa atin. Kaya hindi ko makakalimutan, 8 kami magkakapatid, 8 years old ako, namatay ang tatay ko. Umiiyak ang nanay ko at narinig ko. Sinabi ni Lola, bakit ka umiiyak? Paano lalaki itong mga anak ko? 8. Ano pong sagot ni Lola? Binigay ng Diyos sa'yo yan. Hindi niya pababayaan. Purihin po ang Diyos. Lumaki po kami kahit hindi kami masyadong malalaki ang katawan, pero lumaki kami. It is because of the grace of God. In our lives, those people, alam ko ngayon may mga sumasagi sa isip natin. Alam ko yung kapatid na katabi mo na wala dyan, nagparandam sa'yo. Nakalimutan mo lang siyang i-invite. Nakalimutan lang. Pero prayer tayo ng prayer. Tawag tayo ng tawag kay Lord, magpadala ka ng ganito, Lord, mag-revive sila, ma-restore sila, ganito, ganyan. Pero hindi naman natin tinatawagan. God is not a magician, He is a God. Hindi paggising mo, bukas nandito sila. Ikaw ang gagamitin lang, kaya nga ikaw ang nagpe-pray. Ikaw ang nakaisip sa kanila, ikaw ang magpe-pray, ikaw nga ang ginamit ng Lord, ikaw ang tatawag. Amen po ba? Sila po ang responsibilidad natin, mga kapatid. Hindi lang mahal natin sa buhay, lahat ng pinapakita ng Lord sa atin, yung mga taong dinadaanan natin, yung mga nakakausap natin, sa trabaho natin. The person who care must be responsible. Amen po. The Samaritan was responsible. He was responsible. At ang pang-apat po, the person who care must be example to others. In verse 37, ano pong sinabi doon? In verse 37, the expert in the law replied, the one, tinanong po siya sa 36, muna tinanong siya ng Lord, ang sabi niya, which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Sino ba yung magandang halimbawa sa kanila? Sumagot po, the expert of the law replied, the one who had mercy on him. Are we example to the others? Tayo po ba'y halimbawa? Daldal tayo ng daldal, turo tayo ng turo. Nagiging halimbawa po ba tayo? Di po ba napakasakit? Kaya nga po,
Walk what you talk. Kaya nga po sinabi niya, how do you read it? Paano mo ba binasa? Paano mo ba nabasa? Ang tanong ng ating Panginoon. Binasa niya naman, no? Kumbaga, ano ba yung Luke 10? Binasa niya kaagad. Love your God with all your soul, with all your heart, with all your mind, with all your strength. And love your neighbor as yourself. Perfect. Alam natin. But then, how to become example to others? Example to others, it means, be a model in everything. This is a mark of true care. Actually, a mark of true Christian. Modelo tayo sa lahat ng bagay. Sa salita, sa kilos o sa gawa. Bilang isang mananampalataya. Kaya nga, mahirap natin silang akayin na dalahin kahit katrabaho natin sila kung hindi naman nakikita ang pagkakristyano sa atin. Be a model. Who is our model? Our Lord Jesus Christ. Amen po ba? He's our great example. Be an example. Maging example po tayo. Now, if we said that we are care, alam po ba natin yung 4? O 5? Alam po ba natin? Kung gusto nating mag-care sa kapwa natin, ano yung unang dapat? Maging concerned tayo sa kanila. Pangalawa po ay available tayo. Pangatlo po, responsible. At ang pangapat, example po tayo sa kanila. Ganito po kasi yan. Alam niyo po ba, minsan po ako, hindi lang minsan, madalas po akong naiinis. Aminin ko po, hindi po ako magiging plastic sa inyo. Kapag po traffic, madalas sasagi sa isip ko, pag may nakita akong kulay blue na umiilaw, may aksidente. Pero ang aksidente, hindi ko alam kung sa kaliwa o sa kanan. Pero traffic yan, kabilaan. Kung tutusin kung ang aksidente ay kaliwa, dapat ang kanan, walang traffic. Nakuha po natin. Kung ang aksidente ay sa kanan, kailangan ng kaliwa, walang traffic. Pero ang nakapagtataka, bakit kaliwa at kanan traffic? Yan. Sila po yung mga usisero. Yan. Ganon din po, in our situation, in our times, 3 din pong tao ang involved dito. Ang usisero, ang mga investigador, ang mga pulis, at ang mga paramediko. Ang usisero, pag nakita ang aksidente, usi lang yan, titingin lang yan. Kaya nga natatraffic eh. Nung nangyari, buhay pa kaya? O ganito kaya yan? Gumagalaw pa kaya? Wala namang tulong na ibibigay yan. Nagkikreate lang siya ng traffic, istorbo sa kalsada. Dadating ang pulis, ibabalagbag ang kanilang sasakyan, kabilaan. Pero hindi gagalawin yan. Anong nangyari? Kung may buhay pa doon, anong ginawa? Saan nang galing? Imbestiga. Tanong, ganyan. Nakuha po natin. Ang paramediko, wang. Pagdating po doon yan, walang tanong, walang ano, lalapitan po ka agad yan. Pag may kitang dumudugo, babalutin ka agad yan. Titignan kung saan nahawakan. Tapos, kung sasabihin po ng na-disgrasya, mamamatay na yata ako kasi, hindi, malayo sa bituka yan, pero nakatabi na sa bituka. Sasabihin pa ng paramediko, malayo sa bituka yan. Ini-encourage niya pa na lumakas ang loob ng na-aksidente. Sa tingin po natin dun sa 3, sino ang tumutulong, sino ang nagke-care? Dahil lang 2 binabayaran, ang isa hindi binabayaran, kaya usisero lang siya. Ang pulis, katungkulan niya, naimbestigahan o ganito, ganyan. Although, ang paramediko, yan ang pinag-aralan niya, yan ang binabayaran niya, yan ang trabaho niya, but then he cares. Nakuha po natin. So, baka sabihin naman, mag-aral lang tayong paramediko para lagi tayong tutulong. Halimbawa lang po yan. So, tayo po mga kapatid, sa mga buhay-buhay natin, sa iglesyang ito, sa pansarili natin, are we care for other? Sama-sama po tayo, no one exempted, sama-sama po tayo. Not just only praying to the Lord every Sunday, but then we need to act. Kaya nga po, how do you read it? Ito ba'y ginagawa mo? Ito ba'y ipinamumuhay mo? O alam mo lamang ang salita ng Lord? Di po ba? Minsan po talaga, nag-iisip ako at nagtatanong kay Lord, marami bang Kristiyanong tamad, Lord? O marami bang Kristiyanong hindi concern o concern
Ano ba yung minsan na sumasagi sa aking isipan? Ito po'y sumasagi lamang at gusto kong may bahagi sa inyo. Prayer request. Sulat natin, okay, text natin. Kasi sabi ni brother, message na lang natin. Walang ginawa ang mga kapatid natin para manalangin. Nasagot naman ang request ng ating kapatid. Pati pasasalamat, text pa rin. Brother Jay, isama mo na lang Thanksgiving, nasagot na yung increment, nasagot na yan, dumating na si ganito, ganyan. Hindi man lang tayo nagpakita. Hindi man lang, natatakot ba tayo na pameriendahin natin sila? Bakit? When is the last time na in-invite nyo yung prayer team para kumain sa labas? When is the last time na in-invite mo yung katabi mo? Wala, di ba? Kasi walang first time, kaya walang last time. Di po ba? Text lang tayo, pasalamat ganito. And then, how we care. How we care for the church. How we care for the family of God. Si pastor lang kasi, siya lang naman ang pastor dyan eh. Sila lang naman yan, sila lang naman leaders eh. Ordinaryong manggagawa lang ako eh. But then, my dear brother and sister, when we come back to the passage that God has given to us, in the chapter 10 of verse 25, on the occasion the expert of the law asks, he is concerned about the eternal life and how can I get this eternal life? And then the Lord, sabi niya, alam ko kung ano ang kanya sinabi. He answered, love the Lord your God with all your mind, with all your soul, with all your strength. String ito. Ano ba? Ano ba ako? Nagtanong ba kayo kay Lord kung anong gusto niyang pagawa ng Lord sa'yo? Never, maybe never. Ba't hindi tayo, pag magmuni-muni tayo, ba't hindi natin kausapin ng napakasimple din po ba? But we might find in trying to care that we succeed in caring, and we will find in the end that caring our neighbor is not accomplishment. It is a gift of God. Bigay po ng Lord yan. Hindi tayo pwedeng magmayabang, for only by grace of God are we able to care at all. Kapag humingi tayo, Lord, gusto ko siyang alagaan. Lord, gusto kong may pakialam ako sa Kanya. Sa iglesia ito, Lord. It is because of the grace of God. Amen po ba? Ngayon may papakita lang po ako sa inyo. Nadurog po ang puso ko dito nung umuwi po ako sa Pilipinas. Umuwi po ako sa Pilipinas. Hating gabi po kami dumating. Kinabukasan, nagtambay na po ako doon sa gate. Nakita po kami nung pastor. At nung makita niya po ako, nag-usap po kami. Sabi niya, nandito ka pala bro. Opo. Sabi niya, alam ko busy ka. 2 linggo lang po ako. Alam ko busy ka. Sabi niya, pero sige, schedule kita. Sabi ko, sige po. Para sa Panginoon yan, wala naman pong bakasyon kay Lord. Sa awa po ng Lord. Yan po yung kanina, no? When a person is considered available, responsible, and example to others, then you are assured that you care po. Kapag nasa atin po, yung 4 na yan, ibig sabihin, ikaw ay nag-aalaga. Ikaw po ay may pakialam na. Amen. So ito pong nais ko. Dito po ako nadurog ang puso ko sa kanila. Hindi po, ito pong pastor na yan, sarap lang po namin sila. Yan po ay, pag makita mo, sabihin mo, bakit siya lang? Dati po yan, doon kami kila Brother Red. Ngayon, hindi po kami doon pumunta. Pumunta po kami sa may bundok ng Arayat, sa may Pangpang. Sa pagkakataon pa naman na ako po ay nag-aaral, hating gabi, nag-Skype po kami niyan, bumuhos po ang malakas na ulan. So wala po akong dalang damit, kundi lang yung puti ko dito, at saka yung isang long sleeve. Pinaghahandaan ko po yung paglilingkod kay Lord. Sa totoo lang. Alam ko po, nire-reveal ng Lord sa akin yan. Dito pa lang ako. So, 7:00 po ang alis namin dahil 8:00 po magsimula. Nakaputi po ako. Ang sabi niya sa akin, hindi tayo pwedeng nakaganyan. So, nagpalit po ako, naganap ako sa luma kong pantalon doon. May dala po siyang bota, ang lalaki ng bota. Bakit ba? Anong pupuntahan natin? Sabi niya, putik-putik doon, ganito, ganyan. Kung tutusin po, kung hindi siya nag-care, hindi na siya pupunta doon. Dahil po grabe po ang putik, nakabota po kami, dala-dala namin yung Bible namin, pinuntahan po namin sila sa taas po ng bundok yan. Dati po, wala po silang bahay, panambahan doon, dalong-dong lang na ganyan. Tapos, purihin po ang Diyos, yung pong kapatid dyan, ay hini po ng Lord yung asawa niya, hindi siya Kristiyano, naging Kristiyano siya, pinatayo po nila yung isang kwarto, kalahati lang po siguro nito. Diyan po, yan po yung gawain, diyan po yung fellowship. Bakit ko po ipinakita ito? Hindi po sa pagyayabang. Pinakita ko po ito dahil may concern po ang bawat isa sa paglago ng gawain ng Lord. Una, hindi po ng Lord ang lalaki nagpatayo ng bahay. Panambahan para sa ating Panginoon. Amen po ba? Yan po sila mga kapatid. Bata, matanda, napakasaya.
tignan nyo, nakangiti nga sila. Dahil masaya sila. Tayo po ba, sa picture natin, nakangiti po ba tayo? Masaya po ba tayong sama-sama sa gawain ng Lord? Hindi sila nakangiti dahil may pagkain sa harapan nila. Nandoon po ako, naramdaman ko ang pagmamahalan nila. Napakabuti po ng Lord. Ayan po sila. Sa Arayat Campo Benson po yan. Ayan, nag-aawitan. Ang pastor, siya na yung song leader, siya pa yung tumutugtog. Kasi nga po yung mga kapatid, hindi po available. Naawa po ako sa kanya. Tapos, may slide ka ba? Bro, meron po. Siya pang kukuha ng computer. Kunin mo yung ano doon. Grabe talaga, pastor. Sabi ko, ikaw talaga napakalaki ng gantimpala mo kay Lord. Lagi ko sinasabi yan. Yan po mga kapatid ang nagbigay po ng bahay panambahan kay Lord. Siya po ay sinabihan na may cancer stage 2 po siya. Dito po sa lalamunan. Tapos, nung operahan po siya, hindi po chismis ito, ang sabi niya sa mga doktor, bago niyo ako operahan, sabi niya, kasi tinaningan po siya for 6 months, bago niyo ako operahan, panalangin niyo ako. Ang sabi po ng mga doktor, ikaw ang manalangin. Nung po siya inanalangin kay Lord, umiiyak daw po yung mga nurse, yung mga doktor. Kinabukasan po, kasi sinabi pag na-operahan siya, hindi niya maitaas ang kanyang kamay, tsaka na siya makapagsalita. Kung gagaling man siya, hindi maitaas ang kamay at hindi na siya makapagsalita. Kinabukasan nang siya nagising, una pong sinabi ng doktor, itaas mo ang iyong kamay. Naitaas niya po ang kanyang kamay. Tapos tinanong siya, kumusta ka? Sumagot siya mabuti. Purihin po ang Diyos. Napakabuti po ng Lord, nagpatotoo po siya dyan. So, ganun po mga kapatid, kung tayo po sa mga buhay-buhay natin, sa iglesyang ito, sa pangsarili natin, love the Lord your God with all your soul, with all your mind. Tapos, love yourself as your neighbor. If you love one another, then you will see that you are my true disciple. Mahal po ba natin ang katabi natin? Pinapansin po ba natin siya? Concern po ba tayo sa kanya? Available po ba tayo kapag kailangan niya tayo? Tandaan po natin, ang bawat isa, responsible po tayo sa bawat isa sa atin. At higit sa lahat po tayo ay halimbawa sa iglesyang ito. Kaya, hindi man tayo magsalita, pag nakita nila na tayo ay nagmamahalan, malalaman nila na mayroong Kristong buhay na nasa ating kalagitnaan. Amen po. So, purihin po ang Diyos. To God be the glory. Hayaan niyo po ako yung manalangin. Inanyayahan ko pong tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo. Tunay na dakila ka, tapat, wagas ang iyong pag-ibig sa amin. Lord, minsan pa, O Lord, sa pangalan mo na makapangyarihan sa lahat, muli nandito kami yung mga anak sa iglesyang ito, isang pamilya, tinawag mo, O God, upang maging bahagi, O Lord God, maging parte na yung gawain dito sa lupa. Lord, anong nakikita mo na pagkakaiba sa amin, O Lord God, naniniwala ako na ito ang kadahilanan upang kami maging isa, O Lord God. Iiba man ang aming prinsipyo, iiba man ang aming mga ugali, O Lord God. Katulad ng mga disipulo, O Lord God. Iiba man ang kanilang mga gawain, pero napag-isa mo sila. Kaya naniniwala po ako in the name of Jesus of Nazareth, kaya mo kaming muling pag-isahin ng may pagmamahalan, pagkakaisa at pagtutulungan, O Lord God. Lord, you care for us, O Lord God. That is why, O Lord God, teach us how to care for one another, to those people around us, O Lord God. Hindi po namin ito magagawa kung wala ka sa amin. Lord, you are the center of this church. You are the living God in this church, Jesus. Kaya nga po, naniniwala po kami sa susunod na Biyernes, ngayon pa lamang ay kikilos ka na sa aming mga buhay, O Lord God. Hindi dahil nakarinig kami ng mensahe, dahil ito ang gampanan namin, O Lord God, dahil itong pinapagawa mo sa amin, O Lord God. Hayaan mo na matuto kami sa lahat ng aming naririnig, lahat ng aming nababasa. Lord, tulungan mo po kami na maging aktibo sa paglilingkod sa inyo, O Lord God. Ilayo mo kami, O God, sa mga bagay na hindi nagkakadulot ng katagumpayan sa buhay, bagkus bigyan mong kahuhawa ng mga puso, ang aming espiritu, na kami ay makapaglingkod ng may kabanalan, ng may katapatan at may kagalakan. Salamat, Ama, sa iglesyang ito. Sa anak na ginamit mo, si Pastor Arnel, upang mamuno sa iglesyang ito. Sa mga manggagawa, sa lahat ng miyembro, baguhan man, datihan man, in the name of Jesus. Make us united, Lord. Make us one in the name of Jesus. Lord, sa paglago ng gawain mo, ikaw ang aming kasama, Panginoon. Purihin ka, O Lord God, walatihin ka sa iyong kapurihan, magpakailan pa man sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking dalangin. Amen and amen.